Una sa lahat, magkapatid na 6 at 5 taong gulang natagpuang patay sa loob ng isang sirang kotse sa Santo Tomas, Pampanga. Ang naturang sasakyan, 2 taon na raw nakaparada sa lugar. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, puganteng si Pastor Apollo Kibuloy may 10 milyong piso ng patong sa ulo ayon kay Interior Secretary Ben Hurabalos. 19 na opisyal ng Davao City Police nirelieve sa pwesto. malahasyendang tinutuluyan umano ng mga Pogo Big Boss sinalakay ng mga otoridad sa Porac, Pampanga. May sariling helipad at firing range. Makasaysayang kasunduan ng Pilipinas at Japan sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, pinalagan ng China. Hindi raw kailangan ng ganitong pagsasanib puwersa na maaaring umunong magdulot ng bagong Cold War. Isinanglang lupa sa pinatay na beauty pageant contestant nakikitang motibo sa pagpatay sa biktima at sa kanyang nobyong Israeli. Sa pool sa CCTV, driver ng MPV patay matapos bumangga sa truck na nakahinto sa gitna ng kalsada. At sa showbiz tonight, matapos ang maranasang pangahara sa isang bar sa Cebu City, bini-member na si Aya na nawagan sa fans na irespeto ang kanilang personal time. May 10 milyong piso ng pabuya laban sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy ayon kay Interior Secretary Ben Hurabalos. Nagbabala rin ng Philippine National Police laban sa mga taong kumukup-kup kina Kibuloy. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Ang batas ay batas, ang may kasalanan mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. May warat, wala kang kasalanan, sumuko ka. Sumuko ka. Mahirap ba yun? Yan ang hamon ni Interior Secretary Ben Hurabalos sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang ngayon, hindi pa rin lumulutang si Kibuloy sa gitna ng mga kinakaharap niyang warrant of arrest dahil sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Para mapabilis ang pagtugis, inanunsyo ni Abalos ang 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng pastor. Hindi pinangalanan ni Abalos kung kanino galing ang pera, pero mga tao raw ito na dismayado na sa patuloy na pagtatago ni Kibuloy. Sabihin na natin frustrated. Parang tinatapakan ang sistema ng pamahalaan. Parang niyuyurakan eh. Mag-serve ka ng warrant para ikaw pa masama. Hindi ba? Dagdag pa ni Abalos, kung totoo ngang inosente si Kibuloy, lumantad na siya para linisin ang kanyang pangalan. Meron tayong tinatawag na korte, no? Na sumurrender na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin po natin ang akusasyon. Wala pang komento ang kampo ni Kibuloy tungkol dito. Bukod naman sa pastor, may tig 1 milyong pisong pabuya na rin para sa ikadarakip ng 5 pang kapwa niya akusado. Yan ay sina Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semanyes at Jacqueline Roy. Nagbabala naman ang Philippine National Police sa mga nagkukupkop sa mga anil ay pugante. Obstruction of justice. Yun po yung pwedeng ikaso sa mga tao na nagtatago. Kaugnay niyan, pag-aaralan din daw ng pulisya ang posibleng pananagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay matapos niyang sabihing may nalalaman siya sa kinaroroonan ni Pastor Kibuloy, pero hindi niya raw ito sasabihin. Any statement na nasasabi kung asan yung tao, talagang pinag-aaralan po namin kung talagang papasok po dun sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi niya para mag-file po ang PNP kung talagang nagwawakan po dito sa PD 1829. Sa gitna niyan, nagkaroon ng balasahan sa pamunuan ng Davao City Police Office. Pinalitan ang lahat ng station commanders at officers in charge sa 19 na police station ng Davao City. Paglilinaw naman ng Davao Police, wala itong kinalaman sa paghahanap kay Kibuloy. There's no relation about Kibuloy case, no relation with politics, no relation for any personal reasons. Trabaho lang talaga.
Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Kinwestiyon ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang 10 milyong pisong pabuya na inanunsyo ng DILG. Ayon sa abogado ng pastor na si Attorney Ferdinand Topacio, grossly disproportionate o labis na hindi akma ang reward money para sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking na hinaharap ni Kibuloy. Labag daw ito sa Equal Protection Clause ng Konstitusyon. Hindi rin daw tama na galing sa mga pribadong individual ang pabuya. Ayon kay Topacio, dapat may memorandum ang reward money at kadalasan daw galing ito sa intelligence funds ng DILG. Hinamon din ni Topacio si Abalos na pangalanan ang nagbigay ng pabuya. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw susuko si Kibuloy. It only shows that there is political persecution. He's being singled out. So why would you surrender to a government that is persecutory? That is the problem with this government. Tira ng tira yung mga opisyal natin. Hindi nakikita ang ramifications ng tinitingnan nila. This administration has become an administration that ignores the rule of law and tramples upon individuals. Sa ibang balita, kukumpiskay ng mga otoridad ang sinalakay na malasyendang property ng mga Pogo Big Boss sa Porac, Pampanga. Tumambad sa compound ng isang bahay na nasa gitna ng man-made lake, isang helipad at sariling firing range. Nasa frontline ng balitang yan si Reniel Pawit. Entrada pa lang ng compound na ito, aakalain mong malaking resort ito sa Porac, Pampanga. Sa loob makikita ang isang man-made lake na pinalilibutan ng mga villa. Sa gitna niyan, mayroon pang floating house, mayroon ding helipad. 3 mansyon daw ang nasa loob ng nasabing compound. Hindi ito bakasyunan, kundi residential compound ng mga umunoy big boss na mga iligal na pogo sa Porac, Pampanga at Bamban, Tarlac. 5 kilometro lang ang layo nito mula sa ni-raid na Porac Pogo Hub nitong Hunyo. Nitong Sabado, sinalakay ng Pampanga Provincial Police at ni Governor Dennis Delta Pineda ang compound. Ito yung underground. Dito nakita nila ang isang tunnel na kumukonekta sa 2 palapag na building papunta sa floating house. Sa hallway ng tunnel, makikita ang napakaraming walang laman na wine rack. Nadiskubre rin ng mga otoridad ang mga secret room na fully air-conditioned. Secret door to, Inaalam pa nila kung para saan ang mga ito. Nasa 50 meters ang haba ng tunnel. Pag-akyat ng mga otoridad, lumabas sila sa floating house sa gitna ng man-made lake. Sa parehong raid, may naaresto raw ang mga pulis na 2 Pilipino. May-ari raw ang mga ito ng Whirlwind Corporation, ang kumpanyang nagpapaupa sa lugar kung saan itinayo ang iligal na Pogo Hub sa Porac. Kanina, sinamahan ng Porac Police ang News 5 para ikutin ang asyenda. Sa unang pagkakataon, ipinakita ang firing range sa likod ng compound. Ito ngayon yung firing range na natuklasan dito sa likod ng umano'y Pogo compound na mga tinuturing na Pogo Big Boss dito sa Porac, Pampanga. Kumpleto rin ang mga gamit dito gaya ng CCTV at ilang ventilation. May haba ito na 30 meters. Inaalam pa ng mga pulis kung may kaugnayan sa pangtotorture at kidnapping ang firing range. Usually pag may firing range, ginagamit po ito para to practice yung shooting skills ng isang individual para po ma-improve niya yung shooting skills niya. Pinakita rin sa News 5 ang 2-story building kung saan nakita ang tunnel. Ilang haba na ito, sir? Hindi makita yun. Sa unang palapag, may mga Chinese hotpot dining set at isang open room para sa mamahaling pagong. Narito rin ang lagusan sa tunnel. Sa ikalawang palapag, mayroon itong leisure room kung saan nandoon ang KTV at mga basong pang-alak. Ayon sa Porac LGU, walang building permit ang nagpatayo ng compound. Sa harap po, dating bahay na kasi ito, kaya hindi mo naman makikita from outside na merong gumagawa. Sabi ko nga po, unless siguro na makapasok ka doon at makikita mo na may ginagawa. Kaya mag-apply sila for a building permit. Ayon naman sa mga residenteng nakatira malapit sa compound, White House raw ang tawag nila rito. Simula pa raw noong 2019, may pinapatayo na sa lugar. Ayon sa residenteng nagpatago sa pangalang Imelda, may mixer truck pa raw na nakasagi sa kable ng wifi nila noong 2022. Hindi namin pinaalis yung nakasagi hanggat hindi na-settle. Tapos tinawagan niya yung boss niya. Yung boss niya, sabi niya Chinese, pero hindi namin kilala. May nakikita rin daw silang helicopter na bumababa sa lugar.
Pag nasa bukid kami, pag pumupunta kami doon, bandang hapon, minsan, yun, nachichampuan namin, nakikita namin bumababa yung helicopter doon. Pero sandali lang siya noon. Minuto lang. Araw-araw po ba yan? Hindi naman. Siguro sa isang buwan, baka 2 beses siyang pupunta doon. Sinabi na noon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na mabilis nakakatakas ang mga big boss ng mga pogo dahil sa gamit nilang helicopter. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Inalmahan ni Senator Risa Ontiveros ang pahayag ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go na hindi makakadalo ang alkalde sa pagdinig ng Senado sa Miyerkules dahil sa trauma. Ayon kay Ontiveros, hindi lang si Go ang traumatized. Ang mga biktima raw ng human trafficking sa mga illegal na Pogo Hub ay na-trauma rin. Na-trauma rin daw ang sambayan ng Pilipino dahil may Chinese na naging mayor ng Pilipinas. Alam daw ng senadora na mahalaga ang mental health pero hindi raw ito pwedeng gamitin ni Go para takasan ang kanyang mga pananagutan. Giit ni Ontiveros kung hindi sisipot sa pagdinig si Go, pwede siyang ipaaresto ng Senado. Ayon naman sa kampo ng alkalde, na-stress at na-trauma ang alkalde sa mga pag-atake sa kanya ng publiko sa social media. Kasalukuyan daw nagpapagamot ang alkalde dahil dito. Planado raw ang pagpatay sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at sa kanyang Israeli fiancé. Ang tinitignang motibo ng krimen, away sa isinanglang lupa. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Nakatakip ang mukha ni na Michael Guiang at Romel Abuso nang iharap sila kanina sa Camp Crame. Pareho silang dating pulis na mga pangunahing sospek ngayon sa pagpaslang sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at sa kanyang Israeli fiancé na si Yitzhak Cohen. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, away sa lupa ang motibo sa pagpatay. Sinanglaraw ni Guiang ang kanyang lupa kay Lopez. Hindi binanggit kung magkano ang halaga ng sangla. Pero nang hindi na matubos, hindi raw pumayag si Guiang na marimata ni Lopez ang ari-arian niya kaya isinagawa niya ang krimen. Dito na pumasok sa eksena si Abuso. Kinunsyaba raw ito ni Guiang para magpanggap na buyer at kunwari ipapakilala kina Lopez at Cohen. Ang hindi alam ng mga biktima, itutumba na sila. There was that plan of killing itong magnobya na to. Saan po sila binaril? Sa loob ng sasakyan. Sa sunog na sasakyang natagpuan sa Capas Tarlac noong June 22, pinatay ang magkasintahan. Base sa autopsy ng NBI, tig-2 tama ng bala ang pumatay sa mga biktima. Sa likod ng isang tama ni Lopez at tumagos ito sa kanyang dibdib, napuruhan din siya sa hita. Si Cohen naman, sa bandang dibdib at kilikili tinamaan. Iuuwi sa Israel ang kanyang labi, habang si Lopez naman nakaburol na ngayon sa Pampanga. Nakausap ng News 5 ang best friend ng beauty pageant contestant. Dati na raw niyang nakita ang isa sa mga sospek na si Guiang na kasama noon ni Lopez. Nagulat na lang daw siya nang malamang sospek ito sa pagpaslang sa kaibigan. Sinama niya ako doon to give what she needs to give to Michael or kung ano man yung pag-uusapan nila. And that's the first time na nakita ko siya. Parang everything that he say are too good to be true. Desidido naman ang pamilya Lopez na dalhin sa korte ang kaso at panagutin ang mga nasa likod ng krimen. Hindi kami napagod hanapin ka ng mga panahon nawawala ka. Hindi kami nag-stop na isipin ka every minute. At hindi namin hahayaang istirain ng mga kumuha ng buhay mo ang mga pangarap natin para sa pamilya natin. Tutuloy namin yun para sa iyo. Sa ngayon, 5 sospek sa krimen ang hawak ng mga pulis. Si Guiang at Abuso na bumaril sa dalawa, si Jeffrey Santos na tumayong driver, at sina alias Dondon at Junjun na parehong nagturo sa lokasyon ng mga bangkay. Ayon sa PNP, may 2 pa silang pinaghahanap na kasabwat ng 5. Kita natin dito yung 2 dating pulis ang nagplano nito at yun ang isa sa pinagtutuunan namin ng sentro ng aming investigasyon. Siya ang may na suspect at si Abuso being kabady niya dahil silang 2 ang bumaril dito sa ating mga victims. Si DILG Secretary Benher Abalos naman, dismayado lalo't mga dating pulis ang sangkot sa krimen. Gagawin daw nila ang lahat para managot ang mga dapat managot. Talagang ustisya ikakamitin natin na ito at talagang ipapakulong natin, mabubulok sa kulungan itong mga taong ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5.
Mga kapatid, huwag pa rin kalimutang magdala ng payong kung lalabas ng bahay dahil magiging maulan pa rin bukas sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, epekto yan ng easterly wind na tumatama sa silangan ng Pilipinas, pati na ng localized thunderstorms. Sa forecast ng Metro Weather, tanghali pa lang, posible na ang malakas na ulan sa katimugan ng Mindoro. Katamtaman hanggang sa malakas na ulan naman ang nagbabadya simula hapon sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at sa ilang bahagi ng Metro Manila. Gayon din sa Pangasinan, Cagayan, Isabela, ilang lugar sa Cordillera Administrative Region, pati na po sa buong Palawan. Mas malakas naman ang mararanasang ulan sa halos buong Visayas. Magiging maulan din sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa Caraga Region. Abiso naman mga kapatid nating motorista, magpakarga na po kayo. Simula po bukas ng umaga, meron na namang malaki ang taas presyo sa petrolyo. 1 peso and 60 centavos ang nakaambang dagdag singil sa kada litro ng gasolina. Habang 65 centavos naman ang itataas sa kada litro ng diesel at 60 centavos naman para sa kerosene. Ito na pong ika-4 na sunod na linggong may taas presyo sa petrolyo. Paliwanag ng DOE, bunsod pa rin ito ng pagpapatuloy na gera sa Middle East. Nakaapekto rin umano ang pagbabawas ng supply ng crudo sa Amerika na sinabayan pa ng mataas na demand sa mga bansang nasa panahon ng tag-init. Kasunod po nito, minungkahi ni House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro sa Malacanang na i-certify as urgent ang Lower Oil Prices Bill Package. Oras daw na maisabatas ito, mapapababa nito ang presyo ng petrolyo na susundan na rin umano ng pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin at mga serbisyo. Susunod, 2 bata natagpuang patay sa loob ng kotse sa Pampanga. Driver ng MPV dead on the spot nang sumalpok sa truck na nakahambalang sa gitna ng kalsada sa Tondo, Maynila. At China pumalag sa makasaysayang defense deal ng Pilipinas at ng Japan. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dalawang batang natagpuang patay sa loob ng isang sirang sasakyan sa Pampanga. At live mula sa Santo Tomas, Pampanga, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, kailan pa huli nakita ang dalawang bata? Alam mo, Bok, nung Sabado, 2 batang lalaki na magkapatid, 5 taon at 6 na taong gulang ang pinaghahanap nga rito sa Pampanga. Pero kaninang alas 3 ng hapon, natagpuan na sila. Ang masaklap, bangkay na ang magkapatid. Isang residente raw ang nakalanghap ng masangsang na amoy mula sa isang nakaparadang kotse sa Barangay Moras de la Paz sa Santo Tomas, Pampanga. Pinagbigay alam niya ito sa mga pulis na agad naman dumating sa lugar. Pagbukas sa kotse, doon na tumambad ang naagnas ng bangkay ng 2 bata. Natagpuan ang mga labi sa unang bahagi ng sasakyan. Ayon sa mga pulis, matagal nang sira ang kotse at 2 taon na itong nakaparada malapit sa bahay ng mga biktima. Posibleng umanong naglalaro ang mga bata sa loob ng sirang sasakyan. Napag-alamang sira ang handle ng pintuan ng kotse kaya hindi nakalabas ang mga bata. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy sa bangkay ng mga biktima. Palaisip pa naman sa mga pulis kung bakit hindi agad hinanap ng nanay ang kanyang 2 anak. Hindi rin daw nito tinawagan ng asawa kung nasa kanila ang 2 nilang anak at hindi rin nag-report sa mga otoridad. Narito ang pahayag ng Santo Tomas Police. Yung nanay, sabi niya, hindi niya na hinanap kasi akala niya nasa father niya. Yung father kasi at saka mother is magkahiwalay ng bahay. Pero tugon naman ng nanay na nakausap natin, sabi niya ay nasanay na raw siya na ang kanyang mga anak ay kinukuha ng walang paalam ng kanilang tatay. Narito ang pahayag ng nanay ng biktima. Pinakain ko sila tapos lumabas na para maglaro. Umuwi naman eh. Ba't hindi sila umuwi? Ang alam ko, kinuha ng tatay niya. Sobrang sakit. So, ngayon ay pinag-aaralan pa ng PNP kung may foul play ang nangyari sa 2 bata. Hindi pa pinangalanan nito habang patuloy ang investigasyon. Kanina nakita na natin yung NBI dito sa region para magkaroon rin ng parallel investigation, magsagawa sila ng sarili lang investigasyon. Bo.
Maraming salamat, Gary De Leon. Dead on the spot ang isang lalaki matapos bumangga ang minamaneho niyang sasakyan sa likod ng isang truck sa Tondo, Manila. Sa kuha ng CCTV sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard kaninang umaga, makikita nakahinto ang truck sa tabi ng Center Island. Ilang saglit lamang, dumating ang humaharurot na multi-purpose vehicle at tinumbok ang likod ng truck. Wasak ang naturang sasakyan kaya't naipit sa loob ang driver. Nailabas ang lalaki pero wala na siyang buhay. Agad namang sumuko ang truck driver. Ang kanyang kwento, nagpapahinga siya at naghihintay lamang na matapos ang truck ban kaya't pumarada siya sa gilid ng Center Island. Pero ayon sa mga opisyal ng barangay, kagabi pa nila napansin na nakaparada ang truck sa gitna ng kalsada. Sinita raw ang driver pero nagmatigas pa ito at hindi umalis. Nakakulong na ang driver at naharap sa reklamong homicide. Kung sa Escoda Shoal, nais pata ng tinaguri ang monster ship ng China, sa Ayungin Shoal, hinarang at binuntutan na naman ng mga barko ng China ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nitong nakarang linggo lamang nang magkasundo ang Pilipinas at China na pahupayan ng tensyon sa West Philippine Sea, pero may panibago na namang panghaharang na ginawa ang China sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard habang nagpapatrolya sa Ayungin Shoal. Base sa monitoring ng maritime security analyst na si Ray Powell, isang barko ng China Coast Guard at 6 na maritime militia vessels ang bumuntot at humarang sa BRP Cabra at BRP Cape Engaño habang dumaraan sa Ayungin kahapon. Kita rin sa satellite monitoring ang 6 na iba pang Chinese militia vessels na nagkukumpulan sa loob mismo ng bahura. Sinubukang ikutan ng dalawang barko ng PCG ang mga barko ng China, pero hindi sila tinantanan ng mga ito. Sa huli, umalis na lamang ang dalawa nating barko at dumiretso sa Sabina Shoal. Wala pang kumpirmasyon tungkol dito ang Philippine Coast Guard. Pero para sa ilang dating opisyal ng militar, malinaw na pambubuli na naman ito ng China. Ayon kay retired Marine Colonel Ariel Quirubin, dapat gawing prioridad ng pamahalaan ang pagpapalakas sa ating militar. Dehadong-dehado raw ang Pilipinas laban sa China. Aminin natin, we are militarily weak. Dapat sana, sabi ko, may fast track natin yung ating Self-Reliance Defense Posture Program. Sa ngayon kasi, wala tayong choice, kundi pag binuli ka, nung maghanap ka rin isang big brother na nasasandalan mo. No? Tingin naman ni retired Admiral Ramon Liwag na dati ring commandant ng Philippine Coast Guard, mas dapat bigyang linaw ngayon ang rules of engagement para alam ng mga sundalo kung kailan ipagtatanggol ang sarili kapag nangharas ulit ang China. Kung tayo naman ay binubuli ng todo-todo, meron man tayong karapatan na i-depensa ating mga sarili. Pero hindi ako magsisimula para kukunin kong baril ko para babarinig ko. No way. So kinakailangan na i-maintain pa rin natin yung diplomacy na pinupurso ng ating government. Nitong Biyernes lamang din nang mapaulat na mas lumapit pa ang tinaguriang monster ship ng China sa BRP Teresa Magbanwa na nagbabantay sa Escoda Shoal. Nag-issue pa ng radio challenge ang PCG para tanungin ang intensyon ng barko pero hindi ito pinansin ng China. Tingin ng Coast Guard, idineploy ang pinakamalaking barko ng China para manakot. Sa kabila nito, muling tiniyak ng PCG na hindi sila magpapatinag sa pagbabantay sa ating mga karagatan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinalaga ng China ang pinirmahang defense deal ng Pilipinas at Japan sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Hindi raw kailangan ng ganitong paghasanib puwersa na maari umanong magdulot ng bagong Cold War. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Personal na tinunghayan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglagda sa Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa Malacanang ngayong araw. Mismong sina Defense Secretary Gibo Teodoro at Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko ang lumagda ng kasunduan. Kasama rin sa ceremonial signing sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Defense Minister Kihara Minoru. Your presence here increases our confidence in the importance that the Japanese government puts on these extremely important agreements that we have. And I'm very glad that we have come to this day. Matapos ang ceremonial signing, nagkaroon ng ikalawang ministerial meeting o 2+2 meeting ang foreign at defense officials ng dalawang bansa.
Dito tinalakay ang iba't ibang regional issues, partikular ang issue sa West Philippine Sea. Iginiit ni Teodoro na sisikapin nila na maipatupad ang RA para matiyak na nasusunod ang international law sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific. Nagpasalamat naman si Foreign Affairs Secretary Manalo sa pagsuporta ng Japan sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa rehiyon. And Japan has stood by the Philippines on this issue, especially through promoting a rules-based international order, especially UNCLOS, as well as the 2016 Arbitral Award. The relationship between Japan and the Philippines has seen great strides in the field of defense cooperation and exchanges, and I welcome the signature of the Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement, which took place moments ago, representing the deepening cooperative relationship between our two nations. Ayon kay Teodoro, magkaiba pero meron ding pagkakapareho ang RA sa Visiting Forces Agreement natin sa Amerika. Gaya sa VFA, magkakaroon din ng interoperability training at exercises ang Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Forces. Makakatulong din daw ang kasunduan para sa humanitarian assistance tuwing may sakuna. Bukas naman ang Pilipinas na magkaroon din ng Mutual Defense Treaty sa Japan. Kailangan munang maratipika sa Kongreso ang Reciprocal Access Agreement ng Japan at Pilipinas bago ito ipatupad. Suportado naman ng ilang senador ang paglagda sa RAA. Pero kailangan din daw na masuri mabuti ang laman ng kasunduan para matiyak na naaayon ito sa interes ng ating bansa. Si Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Amy Marcos iginiit na susuriin ng kanyang komite ang bawat linya at salitang nakapaloob sa kasunduan. Titiyakin naman daw ni Senate Committee on National Defense Chairperson Juga Estrada na maratipikahan agad sa Senado ang RRA. Pinalagan naman ng China ang makasaysayang kasunduang ito ng Pilipinas at Japan. Ayon naman sa Beijing, hindi dapat magdulot ng gulo sa rehiyon o targetin ng sinumang bansa sa nilagdaang kasunduan ng Pilipinas at Japan. Hindi raw kailangan ng sanib puwersa ng mga militar sa Asia-Pacific region na magdudulot nila ng tensyon o ng isa umanong bagong Cold War. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Sabonte, News 5. Ayon po sa Philippine Army, may posibilidad na magtatagal pa ang controversial na Typhoon missile system ng US dito po sa ating bansa. Ito pong Typhoon missile system ay dinala ng US sa Pilipinas noong Abril para sa salaknib exercises ng US at Philippine Army at para sa balikatan exercises ng US at Philippine military. At gaya pa ng inaasahan, umalma ang China at Russia sa deployment ng missile system na ito dito sa Pilipinas. Inasahan ng dalawang bansa na tatanggalin na po ang Typhoon missile system sa Pilipinas pagkatapos itong salaknib exercises sa darating na Setyembre. Pero ayon po sa AFP, baka kailangan pa ng evaluation at assessment, kaya't baka magtagal pa ang mga ito. Bakit napaka-controversial ng missile system na ito? At bakit sa kabila ng bilyong dolyar na ginastos para buuin ito, parang wrong spelling pa ang pangalan nito? Unang-una, talaga pong typhoon yan with one O, hindi po typhoon. Ang typhoon po ay isang higanteng halimaw sa Greek mythology, ito pong nasa kanan, hindi po siya isang bagyo. Pangalawa, controversial siya dahil sa kanyang kapabilidad. Kaya kasi niyang magpalipad ng dalawang klaseng missiles. Nariyan po ang SM-6 missile na pwedeng anti-ship, anti-air at anti-ballistic missile. At meron po itong range na halos 500 kilometro. Gaano kalayo po yun? Halimbawa po, kung sakaling ma-deploy siya sa pinakakanlurang bahagi po ng Palawan, dito po, abot niya ang halos buong Spratly Islands banda rito. Lalo na pati po yung mga ilan sa artificial islands ng China doon sa area. Tingin din ng US na baka kaya nitong i-intercept ang mga hypersonic missiles ng China. Pero hindi pa po kumpirmado yan. Pero ito pa, kaya rin po ng Typhoon system na mag-launch ng mga Tomahawk cruise missiles. Bagamat subsonic lamang itong Tomahawk, meron naman siyang range na hanggang 1,000 kilometers. Kaya't kung sakaling nakadeploy po siya sa Luzon, abot niya ang malaking bahagi po ng coastal region ng mainland China. Ang isang Typhoon missile battery, meron pong 4 na containerized missile launchers, parang nasa container ship, at isang command center. Ang lahat ng ito maaaring ilipad lamang ng US gamit ang kanyang higanteng C-17 Globemaster aircraft, gaya po ng ginawa nila noong balikatan.
Ngayon, ang tanong, permanente bang ilalagay ang Typhoon missile system dito sa Pilipinas? Wala pa pong indikasyon at wala pang linaw yan. Katunayan, ang sabi nga ng ilan, launcher lamang naman ang pinadala dito ng US. Hindi pa kasama ang mismong missile. Bakit? Dahil orientation and familiarization lamang naman daw yan ang ginawa para dito sa ating mga tropang Pilipino. Pero itong Philippine deployment ang una raw na pagkakataon na dineploy ang missile system na Typhoon gamit lamang ang eroplano. At marahil yun na nga po ang mensahe na gustong iparating ng US na maaari nilang i-deploy ang Typhoon missile system na ito ng madalian, anumang oras at anumang araw. Susunod, Senator Nancy Binay nagsampala ng ethics complaint laban sa kapwa senador na si Alan Peter Cayetano. VP Sara Duterte may payo sa mga future journalists. At K-drama superstar Song Joong-ki at British actress niyang Mrs. magkakaroon na ng second baby. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nililito lang daw ni Senator Nancy Binay ang lahat matapos niyang sampahan ng reklamo si Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng umano'y paninirang puri sa kanya. Git pa ni Cayetano, pwede niya ring kasuhan si Binay sa umano'y panggugulo niya sa pagdinig kaugnay ng itinatayong bagong Senate building. Narito ang aking report. Sa opisina ng Ethics Committee sa Senado dumiretso kaninang umaga si Senator Nancy Binay. Naghain siya ng reklamo laban sa kapwa senador na si Alan Peter Cayetano. Pangiinsulto, pamamahiya, pangungutya, paninirang puri at pag-abuso sa posisyon bilang chairman ng Senate Accounts Committee. Kanina kapag galit na galit eh. Ilan ito sa mga reklamo ng senadora na nag-ugat sa sagutan nila ni Cayetano sa pagdinig ng Accounts Committee noong nakaraang linggo kaugnay sa 23 billion pesos umanong budget sa tinatayong bagong Senate building sa Taguig. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Isinama ng senadora ang mga banat na yan ni Cayetano. Git ni Binay, paninirang puri o slander ang ginawa sa kanya ni Cayetano. Lalo't sinabi raw ang mga malisyosong pahayag sa harap ng mga senador at maging ng publiko dahil nasa gitna sila ng public hearing. Kasi hindi ko talaga narinig yung tinawag niya akong buang nung nag-send na lang sila ng mga videos. Doon ka na lang nalaman na nung nakaalis pala ako, marami pa siyang mga sinabing masasakit. Banat naman ni Cayetano, wag daw sanang ilihis ni Binay ang issue. Ang ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat eh. Alam niya naman walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang pailan ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Nagsasalita pa chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na, tapos magwo-walk out ka. Bagamat hindi rin daw natuwa si Cayetano sa sagutan nila sa hearing, hindi raw siya nagsisisi na tawaging Marites si Binay. We started this investigation, this review, na wala tayong sinasabing may anomalya, wala tayong sinasabing may irregularity. Simple lang. 23 billion kasama yung sa lupa, masyadong mahal. What did Senator Binay do? She started going around, nagmamamarites, nagkakalat ng kung ano-anong chismis, at kasama sa official chismis na kinakalat, is that mali yung numbers namin. Sa ngayon, nasa Ethics Committee na ni Senator Francis Tolentino ang bola kung kailan niya ipapatawag ang dalawang senador para sa pagdinig. Nakatakdang mag-convene ang komite oras na magbalik sesyon ngayong buwan. Ipagpapatuloy ng Senate Accounts Committee ang pagdinig sa darating na Miyerkules. At ayon kay Senator Cayetano, welcome na dumalo si Senator Binay basta sumunod lang sa order and decorum at huwag manggugulo. Sabi naman ni Senator Binay, magmo-monitor lamang siya pero oras daw na may marinig siyang maling datos, personal daw niya yang itatama sa pagdinig.
Never assume and do not lie. Yan po ang payo ni VP Sara Duterte sa mga susunod na mamahayag. Sinabi ng bise sa harap ng mga campus journalists na kasali sa National Schools Press Conference sa Carcar City sa Cebu. Panawagan pa ni VP Sara maging balanse sa mga istoryang binabalita at maging kritikal sa mga artikulong inilalathala dahil posible niya itong makasira sa buhay ng tao kung hindi ito nakabase sa katotohanan. Kapag opinyon ninyo ang sinusulat ninyo, never assume anything. Huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion. Never print or post or circulate something that you know is not the truth. Ang pahayag na yan ni VP Sara ay tila naiiba sa sinabi niya noong kasagsagan ng 2019 elections. Sinabi niya noon na walang isang kandidato na hindi nagsisinungaling kaya't hindi dapat maging issue ang honesty o katapatan. Showbiz Tonight na tayo. May mensahe si Bini Aya para sa Blooms. Matapos ang naranasan niyang panghaharas sa isang bar sa Cebu City. Sa Instagram story ni Aya, sinabi niyang may ilang fans na pinipicturean siya ng walang permiso at ipinopost online. Ang malala pa raw, nakalagay ang real-time location kung saan kinuha ang picture. Gusto rin naman daw ni Aya na mag-picture kasama ang fans at enjoy raw siyang kasama ang iba pang may passion sa music. Nakakataba rin daw ng puso na mas nakilala na siya at ang kanyang grupong Bini. Pero hiling lang niya, irespeto pa rin daw sana ang kanilang personal time. Bihira lang daw silang lumbas dahil sa busy nilang schedule. Matatanda ang nag-viral sa social media ang video kung saan sinunggaban ng lalaki ang mukha ni Bini Aya habang nasa isang bar. It's confirmed! Magkaka-baby number 2 na si Korean superstar Song Joong-ki at asawa niyang si British actress Katie Louise Saunders. Ang talent agency ng aktor ang nag-anunsyo nito. Last June 2023 lang nang isilang ang panganay ni Joong-ki at Katie. January naman last year nang ikasal si Joong-ki at Katie. Eto pa, usap-usapang soon-to-be mom na si Barbie actress Margot Robbie. Ayon sa international news site na People, pregi ang aktres sa asawa niyang Hollywood producer na si Tom Ackerley. December 2016 nang ikasal sina Margot at Tom. Patikim pa lang yan ng mga chika ko tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Abangan, Shaina Magdayaw, nilinaw na hanggang pagkakaibigan lang ang namagitan sa kanila ni Piolo Pascual. At volleyball players sa Slovenia naglaro sa ibabaw ng tubig. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Iconic frame. Yan ang tawag ng ilang netizen sa isang picture kung saan magkakasama ang 4 na Pinay Miss Universe Queens. Nasa iisang stage sina 1969 Miss Universe Gloria Diaz, 1973 Miss Universe Margie Moran, 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach at 2018 Miss Universe Catriona Gray. Present ang Pinay Queens sa 60th anniversary at coronation night ng Binibining Pilipinas sa Big Dome kagabi. Nag-judge din sina Miss Gloria, Miss Margie at Pia sa competition habang host naman si Kath. Hanggang pagkakaibigan lang daw ang namagitan kina Shaina Magdayaw at Piolo Pascual. Yan ang nilinaw ng aktres ngayong magkasama ulit sina ni Piolo sa hit serye na Pamilya Sagrado. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. Matapos malink sa isa't isa ng mahabang panahon, nilinaw na ng aktres si Shaina Magdayaw ang real score sa kanila ni Piolo Pascual.
Sa isang panayam, mismo si Shaina nagsabi na walang love angle sa kanila ni Piolo. Taong 2008, nang una silang magtambal para sa isang serye, kung saan naging magkaibigan daw ang dalawa. At ngayong magkasama ulit sila sa hit serye na Pamilya Sagrado, sinabi ni Shaina na nagkaroon ng isa pang branch, ang friendship nila ni Piolo. Matatandaan kumalat noong 2021 ang mga larawan nilang magkasama sa Bohol. Sa ngayon, focus daw muna si Shaina sa kanyang karera at personal growth. Napapanood sina Piolo at Shaina sa Pamilya Sagrado, 8:45 p.m. dito sa TV5. You make me the happiest man in the world. Oh, Daddy. Will you marry me? Yes. Engaged na sina PBA star Bobby Ray Parks Jr. at ang kanyang girlfriend na si Zainab Harake. Grande ang proposal na ginawa ni Ray sa isang romantic na venue with matching big letters ng Marry Me. Naging emosyonal si Zainab nang lumuhod na si Ray. Kasama rin nila sa proposal ang kanilang malalapit na kaibigan at kaanak. June 2023, nang kumpirmahin ni Zainab ang relasyon nila ni Ray. Ganda-ganda ng first girlfriend ko. Nakipag-date naman ang anak ni Chris Aquino na si Bemby sa anak ni OG Diaz na si Erin. Kumasa si Bemby bilang boyfriend for a day ni Erin habang namamasyal sa Disneyland sa California. Halikan mo ako. Sabi niya. Pero paglilinaw nila, for fun lang ang kanilang jowa challenge. Nasa Amerika ngayon si Bimby, kasama ang mommy niyang si Chris na nagpapagaling sa kanyang multiple autoimmune diseases. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Monday mga kapatid. Para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, kakaibang isang volleyball game sa Slovenia. Oy, sa tubig lang naman sila naghahampasan ng bola. Talagang hampasan ng bola. Hampasan. Sa gitna na nakalubog na court sa ilog naglaro ang mga player. Galing pa sila sa iba't ibang bansa. Volleyball on water ang tawag sa kompetisyon. Sa gabi, umiilaw ang court. May mga naka-standby namang pump boat para mag-rescue. Extra challenge daw ito sa mga player pero sobrang saya pa rin naman daw maglaro ng water volleyball. Akala ko talaga nasa tubig sila. Ganun ka lalim yung parang nagbabalibol ka lang sa baha sa Pilipinas. Oo. Ano ba gusto mo? Yung volleyball may kasamang swimming? Ano, dalawang sports? Ginagawa rin natin dito pag may baha. Pwede. Diba? Pwede, sir. Pong 45 minutos pag-iman sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa balita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Adlingao. Magandang gabi.